hiling kong ihanda nyo na ang inyong mga Biblia, notebook, at ballpen. Ating buksan ang ating mga Biblia sa Kawikaan 22, talata 6. Kawikaan 22, talata 6. Matapos nating basahin ito ay manatili pa rin sa pagkatayo, hihingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon at sa pagpapala. Pahayag din natin sa ating mga katabi yung blessing ng God's Word. Sabihin niyo, pagpapalain ka ng Panginoon. Yan. Amen. Okay. Basahin na natin. Handa po. Basa. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kahit tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Panginoon, meron kaming pag-aaral tungkol sa impluensya na nakakaapekto sa mga kabataan kung bakit sila ay nagiging bayolente. Ito'y inaral namin sapagkat maya't maya sa balita ay saksi kami sa napakarami ng kabataan ngayon na sobra na ang karahasan na kanilang ginagawa. Ay dalangin namin na hindi lamang kami matuto, kundi mamabantayan ang aming mga anak at maibahagi ito nang sa gayon maging instrumento kami sa kalakasan at pagbabago ng mga kabataan. Kanya sa pagkakataong ito, Lord, makikinig kami, handa mo na ang bawat isa. Hawakan mo ang aming puso, isip, atensyon na ito'y tutok lamang sa iyo. Speak. Ako yung maririnig pero ikaw magsalita. At lahat kami, maranasan ka, marinig ka. Magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Salamat. Ginawa na po nating serye ang ating pag-aaral tungkol sa mga nakaka-impluwensya sa kabataan kung bakit sila ay nagiging violent. Una na nating natalakay na napakalakas ng impluwensya ng video games na may lamang violence. At yan ay pinatunayan din naman, di lamang sa ating pag-aaral, kundi sa mga investigasyon na ginawa ng pulisya at nagkaroon pa ng hearing sa Senate, makatotohanan po yan at dapat maging babala sa ating lahat. Pangalawa ay yung tinalakay naman namin last Thursday sa ating prayer gathering, yung paksang the influence of toxic friendships that results in violence. Yung panganib ng maling sinasamahan dapat makita ng mga kabataan na napaka-danger po nito. Kasi kapag ang masamang kaibigan ay may ginawang masama, yan, nagdudulot yan ng karahasang nakakadamay. Ngayong umaga sa ating ikatlong serye, ay pag-aaralan at tatalakay naman natin ang paksang the influence of the family environment. Pero bago natin talakayin ang paksa na ito, hold on muna. Pahintulot ninyong balikan ko po muna yung inaral nung Thursday, pero yung 2 punto lang, no? Hindi na lahat. Kasi napakahalaga ito na matutunan po nating lahat. Yung Bible examples of a toxic friendships na nag-breed ng violence. Ano ba ang turo ng Biblia tungkol sa pakikipagkaibigan o pagsali sa mga masasamang kaibigan? Ano yung babala ng banal na kasulatan? Alam niyo, ang Biblia ay may matinding babala at makapangyarihang halimbawa kung paano ang negatibong pakikipagkaibigan ay maaaring humantong sa mapanirang resulta, kabilang
ang karahasan. So, ano-ano ba yung mga halimbawa ng Bible? Sabi ko nga, 2 puntos yung ating babalikan. Sulat niyo po, quick lang, yung cunning friend na tinatawag. Tusong kaibigan. Ito'y pinakita ng Biblia sa pamamagitan ng magkaibigan na si Amnon at si Jonadab. Okay? Saan natin masusumpungan? 2 Samuel 13:3. Take note, unang-unang word pa lang. But Amnon had a friend. O, sinong kaibigan? Anong pangalan? Whose name was Jonadab, son of Shimea, David's brother. May ginuhitan ako sa ilalim, dinescribe pa kung sino yung kaibigan ni Amnon. Ano sabi? And Jonadab was a very, di ba, diretsyong-diretsyo, no? Na pinapakilala. Anong uri ng kaibigan meron si Amnon? Tusong kaibigan, crafty man. Here, maliwanag, si Jonadab ay dinescribe bilang isang crafty man, tusong kaibigan. Kapag sinubaybayan po ninyo yung istorya, binuo ninyo yung basa, makikita po ninyo, sa halip na ginabayan ng tama ni Jonadab si Amon, palayo sa kanyang makasalanang pagnanais sa kanyang kapatid na si Tamar. Ano ba yung masamang pagnanais ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar? Rape. Gusto niyang i-rape yung kapatid niya. Wow! Isipin ninyo, re-rapein yung kapatid. Sa halip na payuhan ni Jonadab ng tama itong si Amnon, si Jonadab ay buong tuso na gumawa pa ng isang plano para kay Amnon upang gumawa ng isang kakilakilabot na gawa na sexual na karahasan sa kanyang kapatid na si Tamar. Di niyo ba naisip bakit yan nilagay ng Diyos sa Biblia? No? Yung sukdulan ng sama na gawain na nangyari dahil sa impluwensya ng masamang kaibigan. Wow. Lesson. Ang pagkakaibigan na ito ni Amnon at saka ni Jonadab, maliwanag na kaugat sa makamundong karunungan. Worldly, walang moral compass, at direktang nagtulak kay Amnon na gumawa ng krimen, nagdulot ng isang mapangwasak na karahasan sa loob ng pamilya ni David, sapagkat eventually, yung kapatid ni Tamar na si Absalom, pinatay niya si Jonadab. Wow! Ang istoryang ito, mga minamahal, ay nagpapaalala sa ating panahon ngayon. Sabi mo sa iyong katabi, paalala ni Lord. Ano paalala ni Lord? Na ang pakikipagkaibigan sa mga may masasamang ugali, walang Kristo sa puso, walang gabay ng salita ng Diyos, walang gabay ng banal na Espiritu, ay maaaring maging instrumento ng masasamang espiritu para wasakin ang iyong buhay. Sabihin niyo sa inyong katabi, ingat. Tanong sa mga kabataan, mga young people na naririto, sino ang inyong sinasamahang madalas? Ano yung kanilang ugali? Ano ang kanilang ginagawa? Bukas makalawa yan, unconscious, no? Hindi mo namamalayan, nakokopya mo. Sapagkat napakalakas ng impluensya nila. Ang pangalawa na gusto ko pong ating balikan sa pag-aaral na ito ay yung aggressive advisor na itinuturo ng Biblia. Isa pang example ng Bible na napakadelikadong nagagawa ng masamang mga kaibigan. Ano yung impluensya nito? Yan, yung payuhan ka ng agresibong payo. Okay? Yan ay kumakatawan sa buhay ni Rehoboam
at ang kanyang mga kabataang tagapayo. 1 Kings chapter 12 verse 8. Dito natin po makikita. But Rehoboam rejected the advice of the elders gave him. Tignan niyo yung sumunod. And consulted the young men. Nakita niyo ba yan? Nireject niya yung payo ng matatanda. Sa halip, ang mas pinakinggan niya yung payo ng mga bata who had grown up with him and were serving him. Kunin natin ang background ng text. Alam niyo, nung manahin ni Rehoboam ang trono mula sa kanyang amang si Solomon. Kilala niyo si Solomon? Di ba? Anak ni David, si Solomon, napakatalino. Nagkaanak siya si Rehoboam. Nung namatay na si Solomon, pinamana kay Rehoboam ang trono at siya ang naging hari ng Israel. Paghari niya, naharap siya sa mabigat na issue. Ano yung issue? Kasi nag-complain sa kanya ang taong bayan. Ang taas wika ng tax. Nagreklamo mga taong bayan, sabi, gawin mong magaang yung forced labor na ginagawa sa amin. So humingi siya ng payo sa dalawang grupo. Ang unang grupong nilapitan niya yung mga elders. At ang pangalawang grupo ay yung kanyang kababatang mga kaibigan. Mga kabataan, no? Kababata din niya. Pinayuhan siya ng mga matatanda na habag at pag-aangin yung pahasanin, yun ang payo. At nang sa gayon ay matulungan yung taong bayan. Pero notice, tinanggihan, yun ang sabi ng text, tinanggihan ni Rehoboam ang kanilang matalinong payo. Sa halip, pinili ang agresibo at mapagmataas na payo ng kanyang mga kabataang kaibigan. Ano ba yung pinayo na sinasabi mo na agresibo? Puntahan natin yung text. Uli, 1 Kings 12:10 hanggang 11. Take note kung ano yung payo, ha. Ganda ng payo ng mga matatanda eh. Pag-aangin mo na yung trabaho. Pero ito, tignan niyo yung payo ng kaibigan na mga kabataan. Sobrang agresibong payo. Tignan niyo. The young men who had grown up with him replied, these people, yung mga nagko-complain, these people have said to you, your father put a heavy yoke on us, but make our yoke lighter. Ano yung payo? Now tell them, my little finger is thicker than my father's waist. Tuloy natin sa verse 11. My father laid on you a heavy yoke. Ano ngayon yung payo? I will make it even heavier. My father scorched you with whips. Ano yung payo? I will scorch you with... Wow. Alam niyo ibig sabihin na I will scorch you with scorpion? Yan po'y latigo. Paglalatigo, nasa dulo ng latigo may metal, may mga iron spike na pag tumama ay parang lumalatayan na ang pakiramdam para silang tinutusok ng napakaraming scorpio. What a payo. Grabe. Napunan niyo, agresibo yung payo ng mga kabataan. Yun ang pinakinggan ni Rehoboam. Alam ba ninyo ang naging bunga niyan? Sa marahas na ginawa ni Rehoboam, nagdulot ito ng paghihiwalay ng 10 tribes of Israel. At nagkaroon ng permanenteng pagkahati ang kaharian ng Israel. Nagkaroon ng northern kingdom at saka southern kingdom. Naalala ko ang panahon natin ngayon, parang walang pinagkaiba na. Alam ba ninyo paano magpayuhan ang mga kabataan sa oras na ito, hanggang sa mga oras na ito? Ay kung hindi nyo po babantayan, baka magulat na lang kayo kung ano na napasok ng inyong mga anak.
Lalo ngayon na laganap na, naaralan natin sa unang serye yung mga online na yan. Bantayan yung mga mensaheng natatanggap nila. Usong-uso na ngayon na nakakode. Nakakode ang mga usapan, payuhan, ang mga komunikasyon. Gumagamit sila ng internet o online slang. Minsan icon, minsan acronym, minsan abbreviation. Pag nakita nyo sa text ng inyong anak ang CD9 or Code 9, ang ibig sabihin, nandyan si nanay. Nakatago. Pag nakita ninyong mensaheng nakasulat sa text o sa messages na GNRN, ang ibig sabihin pala niyan ay get naked right now. Ganyan na sila mag-usap. Huwag niyo sabihin sa abroad lang yan. Hanggang ngayon, nangyayari na rin po yan sa ating bansa. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Pag nakita niyo ang code na NIFOC, ang ibig sabihin pala ay naked in front of computer. Kanya nakakatakot yung may sariling room ang mga kabataan na hindi nabibisita, na hindi natin alam baka kung ano nang ginagawa sa loob. Dahil malayang-malayang walang nagche-check sa kanila. Minsan, pati pala mga icon, alam niyo yung sinesend natin ng mga nakangiti, mga bagay, na icon lang, praying hands, ay ito pala ginagamit din nila bilang isang code. Katulad ng platong spaghetti. Ay hindi natin naiintindihan kung ano ibig sabihin nito. Nakuha ko po sa isang pag-expose ng isang Pilipinang pulis sa Oklahoma City na si Mary Jane Greciel. At ito ang kanyang sinabi, pakita ko sa inyo sa video, kaya lang sa mga nasa online, pasensya na kayo, ay aming papatayin sa online dahil pagka nagpe-play ng mga video na hindi nagustuhan ay i-cut off yung ating live stream. Kanya pakisabi nyo lang sa akin kung nakapatay na sa online, pasensya muna, yun dito na lamang po sa loob mapapanood ang sinabi ng pulis na ito. Hindi po yan spaghetti or noodles. Isa po yung slang code ng Icon, ay ang ibig pala ng sabihin ay bigyan mo ko ng larawang nude, larawan mong naka-nude. Spaghetti noodle kasi yun, so nude, yun ang ibig nilang sabihin. Ang dami, naku, malulula kayo pag nakita nyo isa-isa ang paanong nagpapayuhan ang mga kabataan sa panahon na ito. Naalala ko sabi ng Bible, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Mapalad na hindi ka lalakad sa payo ng makamundo na payo, sapagkat nagagalit ang Panginoon Diyos sa bagay na yan. So iwan ko na po yan dalawa, segue na tayo, punta na tayo sa pangatlong serye, at ang bagay na ito'y may kinalaman sa impluensya naman ng family environment. Sabi mo sa iyong katabi, humanda ka na. Ayan. Ating kukunin hango sa Genesis 27, 26 hanggang 29. Hindi natin babasahin, kukunin na lang natin yung mga aral. Kasi naniniwala ko, alam na po nating lahat ang istoryang ito. Ito'y istorya ni Isaac bilang ama, si Rebecca na kanyang asawa, si Esau na kanyang anak, at si Jacob. Sila ay isang pamilya. Here, mga minamahal, no? Alam natin na yung istorya. Pinapakita sa atin
ang kapangyarihan ng impluensya ng mga magulang sa anak. Kung hindi tayo magiging maingat, bilang mga magulang, baka tayo din ang dahilan bakit nagiging violente ang ating anak. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, ingat. Bakit? Una, si Isaac ay naging isang fleshly-minded father. Meaning, naging slave na siya to his desires. Ini-imply sa atin that wala na siyang control over his craving. Yung craving ang nagdidictate ng kanyang aksyon at desisyon. Sa makikita po natin sa Genesis 29:26 hanggang 27, chapter 27, verses 26 hanggang 29, ang pinapakita sa atin, naging makalaman itong si Isaac. Halos hindi natin mapaniwalaan yan sapagkat ang alam natin si Isaac ay ginamit ng Diyos. Si Isaac ay typology of Christ. How come? Ganito ang sinasabi mo, Pastor Mark. Alam nyo, pag inaralin nyo, hindi dahil sa siya ay tumanda na. Sa kanyang pagtanda, in fact, ay nagkaroon na siya ng pihit ng kanyang buhay, naging isa na siyang makalaman. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, ingat tayo. Pinagtutuunan na niya kasi ng pansin ng mga bagay ng laman. Yan po ang ating makikita. Bakit kanyo? Kasi halos ang tanging bagay na magbibigay sa kanya ng kasiyahan, alam niyo kung ano? Masarap na pagkain. Oh, don't get me wrong, hindi po ibig sabihin masama yung kasiyahan mo ang masarap na pagkain. Hindi yun ang punto. Kundi sa halip, kanya, sa case ni Isaac, kanya hindi naging maganda kasi yun na lang ang magiging dahilan ng pag-release niya ng basbas sa kanyang anak. Yung palagi at palaging nakakatikim siya ng masarap na luto ng kanyang nanay at ang naghahandog ng huhuli ng kanyang luto ay wala iba kundi yung kanyang anak. Genesis 27, mga minamahal, ay makikita po ninyo pag pinag-aralan nyo masinsin, ulit-ulit ang mga salitang kain, karne ng usa, malilamnam na pagkain, at iba pang mga katulad na salita may kinalaman sa food. Lumilitaw halos 20 beses doon lang sa chapter 27, inulit-ulit. Kasi nga, pinopokus na yun na ang atensyon at hinahanap ni Isaac. Now, ang paboritong anak ni Isaac ay si Esau. Siya ang kanyang minamahal na anak. Gustong-gusto niya yung paraan ng pagpunta ni Esau sa paglabas para manghuli ng usa at dadalhin ito para lutuin ng kanyang nanay na si Rebecca. Yun ang favorite lagi. At ang tanging iniisip na niya ay yung napakasarap na pagkain kahit siya'y bulag na. Pagkatapos, babasbasan niya ang kanyang anak. Mga minamahal, in short, siya ay isang taong alipin ng kanyang panlasa, appetite. Siya ang tinatawag nating sensual na ama, makalaman na ama. Ang bagay na nag-uudyok na kay Isaac ngayon ay ang kanyang laman. Ang kanyang makalamang pagnanasa. Naalala ko ang sinabi ng Romans 8:5 hanggang 7 ay ang mga salitang ito. Subaybayan po natin. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Eksakto.
Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay ng espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 7, kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging what? Kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Apply natin. Mabilis. Nandiyan pa kaya? Punahin po ninyo, mga tatay, na kung saan ang focus lang sa buhay ay ang pagkalunod sa negosyo, sports, paglilibang, alak, pagkain, materialismo, ni walang Bible, walang panalangin, walang pagkilala sa Diyos, ang ganyang mga ama ng tahanan, fleshly father. Maliwanag, lahat po ng ganyan makikita ninyo ay namumuhay ng makasarili. Kaya naman ang kanilang pamilya, ano nangyari? Nagkakagulo-gulo. Tama ba? Yes, ang dami. Ang makita ninyo, gumuguho ang paligid ng kanilang tahanan. Naalala ko uli, yung pagkakataong naimbitahan ako sa isang private rehab center dyan sa Angat, Bulacan. Ako yung kinuhang guest speaker. Nasurpresa ako kasi ang aking audience na nire-rehab ay mga anak ng congressman, anak ng bank manager, mga anak ng mayayamang businessman. At meron pa ako isang nakausap, sabi niya, after ng preaching, sabi niya, Pastor, marami kaming pera. Lahat ng gusto ko, nabibili ko. Pero naging magulo ang aming pamilya. See what happened pag ang ama ng tahanan ay nagpakita ng masamang impluensya at ang posibleng epekto sa pamilya ay kaguluhan, wars, may ilan, karahasan. Sabihin natin sa ating mga kasama, ingat tayo. Lalo sa mga tatay. Sabihin niyo mga tatay, ingat. Balik tayo sa family ni Isaac. Sinundan pa ng pagkakaroon ng dysfunction ng family nila sa pinapractice ng asawa ni Isaac. Hindi na nga naging maganda ang performance bilang ama ni Isaac, ay sinundan pa ng hindi magandang practice nitong si Rebecca. Ano ito? Sulat nyo, si Rebecca naging scheming mother. Alam niyo, ang mahal ni Rebecca si Jacob. Paborito niya. Ilang, may paborito, si Isaac may paborito. Doon pa lang maling-mali na ang kanilang ipinakita. Ngayon, si Rachel ay isang magaling na chef. Kaya naman, sabi niya kay Jacob, paborito niya si Jacob. While ang paborito ni Isaac, si Esau, na talagang gusto ni Isaac, si Esau ang be-bless. Sabi ngayon nitong nanay, nakipagkuntsaba. Nako, mga nanay, ayan ang wag na wag niyong gagawin. Yung magkukuntsaba kayo ng inyong anak laban sa inyong tatay. Nawawala ang blessing ng family pag nahahati ang bawat miyembro nito. Sabihin niyo po ulit sa inyong katabi, ingat. So, ano sabi ni Nanay Rebecca? Jacob, kumuha ka ng 2 batang usa, magluluto ako ng masarap na pagkain para sa tatay mo. Wow. Pakinig ka. Iisipin niya
na yon ang pinakamasarap na karne na usa na nakain niya at babasbasan kanya. Oh, what a promise. Di ba? Parang pinagkakaisahan yung husband. Scheming. Siya ay bulag. Hindi siya nakakakita. Iisipin niya, si Iso ang kanyang babasbasan. Di siyempre, ting! Parang pabor kay Jacob to. Di ba? Ay, may kakampi. May kakontsaba. Now, pansinin po ninyo kung paano hinati ni Rebecca ang kanyang pamilya. Pansinin ninyo gaano siya katuso. Siya ay isang mapaniobrang ina, manipulator. Sinubukan niyang gumawa ng paraan sa sarili niyang lakas sa halip na magtiwala sa Diyos. Alam niyo ba kung ano ang nangyari kay Rebecca? Sabihin mo sa iyong katabi, alam mo ba? Ito, naalaman ni Rebecca yung epekto kay Iso. Ay siyempre, kayo ba naman yung ninakawan ng blessing? Sa hindi ninyo inaasahan, natural na galit si Iso. At nang malaman ito ng nanay na may masamang plano si Iso kay Jacob, pinatakas niya si Jacob patungo sa kanyang tiyuhin na si Laban sa lupain ng Haran. O mga nanay, look at me. Mga nanay, listen good. Nawala sa kanyang mismo yung pinakapaborito niyang anak. Pagkatapos yan, pagkatapos ng pangyayari yan ay yung huling pagkakataon na nakita ni Rebecca si Jacob hanggang ikinamatay na niya. Hindi man lang niya nasaksihan yung naging mga apo. Dahil yan sa kanyang pagiging isang schemer. Sinubukan niyang manipulahin yung mga bagay sa halip na magtiwala sa Diyos. Hindi nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi mo uli sa iyong katabi, ingat. O mga magulang, tayo ay may napakalaking responsibilidad sa ating pamilya, lalo na yung ating impluensya. Marami ng beses nating naririnig ang kasabihang sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay laging kokopyahin. Anong reaksyon? Anong ginawa ni Iso? Nagalit ng lubos. Hindi lamang siya umiyak, nagkaroon siya ng pait sa puso, galit. Laban kay Jacob na kumuha ng kanyang basbas. Nakiusap siya sa kanyang ama na si Isaac, Ama, please, baka meron pa, pwede pang basbasan mo rin ako. Puot at pagbabanta ang lumabas sa mga bibig at puso nitong si Iso. Nagtanim ng matinding galit si Iso. Nagplano para patayin si Jacob sapagkat siya ang kumuha ng pagpapala ng kanyang ama. Mga minamahal, napakagandang paalala sa ating lahat ito. Na napakalaki ang nagagawa at naiko-contribute sa paghubog ng mga kabataan yung family environment. Listen, the family unit, mga minamahal, plays a foundational role sa pag-shape ng mga teenagers. It's either mag-develop sila ng tama o kung masama ang ating pinapakita at mga aspetong nakikita nila, ay posible sila rin ay maging violente. Kanya dapat talaga
para tayong tumutulay sa alambre na palaging nag-iingat. Amen? Ginagawa ba natin mga magulang yung pagsusupervise at pagdidisiplina sa mga anak? Kasi kung wala na ito, inadequate parental monitoring o harsh disciplinary practices, mga minamahal, so strong yan, tulay yan sa mga kabataan para sila'y maging violente sa buhay. Kasi napabayaan, hindi natin na-check kung ano ang mga tinatanggap niya, pinapapasok sa kanyang puso't buhay. Simply because masyado na tayong na-busy, na-relax, ay nakakatakot ang mundo natin ngayon. May responsibilidad tayo bilang mga magulang. Amen? Pag tayo mga magulang ay nakikita ng mga ating mga anak sa loob ng tahanan, tayo na mismo yung nagkikreate ng violence. Hindi natin yan namamalayan. Ay may napakalaking kontribusyon sa paghubog ng puso't isip, damdamin ng mga anak. Kung kaya't higher ang risk na mag-develop sa kanila ang aggressive behavior. Na nagugulat tayo, anak, ba't ka nagkakaganyan? Ay bukas makalawa, nagugulantang tayo palang dahilan. Dahil isang araw nakita sa ating buhay. Para yan yung isang anak. Ginagalitan ng tatay dahil nakita niya nagsisigarilyo. Ay simple lang ang sinagot ng anak, bakit ikaw? Hindi siya mapigilan sapagkat binabalik niya ang tanong, bakit ikaw? Hindi mo mapigilan. Napakalaking paalaala sa atin ang mga araling ito na ang laki ng impluwensya natin mga magulang sa ating mga anak. Alam niyo ba na pwedeng ma-desensitize ang mga puso't isip ng mga bata kung ang palagi na lamang makikita sa tahanan na kanilang inuuwian, away dito, away doon, bato dito, bato doon. Naalala ko, bumibili kaming cellphone. Dahil bumigay na yung cellphone na aking may bahay. Ay ayaw na lumabas yung camera. Hindi na magamit ng tama. So napilitan na kaming bumili. Ang sabi nung nagde-demo, Ma'am, napakatibay po ng salamin ito. Kahit po ibato ninyo sa inyo asawa. Hindi po yan mababasag. Sabi niya, ay hindi ho ako nambabato na. Ganon ang kaisipan ng mundo. Di ba? Ang inuwi ang tahanan ay napakasama sapagkat ang nasasaksihan nila ay away ng mag-asawa ng kanilang mga magulang. Ay hindi ko sinasabing magiging perpekto ang buhay ng mag-asawa. Sinasabi ko ay dapat tayo magiging maingat sapagkat yung impluwensya natin ang naguhubog ng puso, isip, desisyon ng ating mga anak. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ingat. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, ingat. Ay wag nating mamaltratuhin ng ating mga anak. Sapagkat yung abusong yan, bukas makalawa, siya din mga abuse. Ganon po yun. Let me end by using this illustration. I found out na pag chinek nyo lahat ng mga kriminal sa abroad man o dito, sabihin nyo na yung mga kilala ng mga kriminal nung araw pa. Wala si Brother Justy. Tatanungin ko sana si Brother Justy kung kilala niya si Al Capone. Kilala niya si Al Capone? Ha? Mga kriminal nung araw yan sa Amerika. No? Napakadami. Sa Pilipinas. Napakarami. Lahat po, lahat, as in lahat, i-trace nyo ang bakit sila naging kriminal. Bunga ng pamilyang sira. Ha? Nakita ko ang isang istorya na ginawang pelikula, pero totoo po ito, sa nagngangalang Eileen Wuornos. Ginawang pelikula, documentary ang kanyang buhay sa Netflix.
Si Eileen Carol Wuornos ay isang kilalang serial killer. Babae, serial killer. Nagkaroon ng napakagulong pagkabata. Ibang klase ang kinalakihan niya. Pinanganak siya noong 1956. Iniwan siya ng kanyang ina nung siya ay 4 na taong gulang. Hindi niya nakilala ang kanyang ama na nakulong dahil sa panggagahasa ng 7 taong gulang na bata. Pinalaki siya ng kanyang kapatid na si Kate at ng kanilang mga lolo at lola. Gayunpaman, sa testimony ni Eileen, sabi niya, inabuso akong sexual ng aking lolo. Sa edad na 13, nagbuntis ako. Matapos umanong gahasain siya ng kanyang lolo, sa edad na 15, tumakas siya. At doon niya pinasok at nagsimulang magtrabaho bilang isang sex worker. Sino mag-aakala na yung lahat ng kanyang customer, papatayin niya? Sino mag-iisip na yung akala ay magiging masaya siya, fleshly, ay magiging dulo, karahasan? Saan nagsimula? Environment ng pamilya. Sana ang mga ito ay magtulak sa atin para ipanalangin ang ating mga kabataan sa mga panahon na ito. Hindi ho exempted ang Christian family, sapagkat tayo ay hindi pa nasa perfect state, ay nagaganap sa loob pa rin ng tahanan ang nasasaksihan ng mga anak na hindi angkop sa kanila, lalo kung maliliit pa. Mga salita na cursing, na hindi dapat naririnig kahit sa isang Kristiyano. Mga banta, mga pananakit. Ay kailangan natin ng paglukob ng banal na dugo, gabay ng banal na Espiritu, at pananalangin matindi upang ang mga kabataan lumaking may takot sa Panginoon Diyos. Ay, praise God, ang daming kabataan dito may takot sa Panginoon Diyos. Amen. Kasi malit pa lang dinala na sa church. Malit pa lang nasa tiyan pa nga lang pinagpe-pray na ng mga maraming dito na ho pinanganak. Dito na lumaki. Pero hindi pa tapos ang ating obligasyon, nananatili pa rin ang ating responsibilidad na atin silang babantayan sa tuwi-tuwina, sapagkat ang mundong ito'y punong-puno ng mga estratehiya ni Satanas upang sirain ang ating pamilya. Tumayo na po tayong lahat. Awitin natin ang kanta na ito, Purify My Heart, and sing it prayerfully. Ang ganda ng panalangin na awit. Handa po. Teach me your ways, O Lord my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart. Give me a totally undivided heart. Yes, that I may fear your name. Yes, Lord. Purify my heart. Cleanse me, Lord, I pray.
Simulan natin muli. Teach me your ways. Teach me your ways, O Lord my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart. Cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart. Cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Let's pray. Salamat, aming Diyos. Ang ganda ng iyong banal na salita. Klarong-klarong pagtuturo sa aming lahat upang hindi masangkot sa karahasan ang mga kabataan. Ay napakahalaga ang role namin bilang mga magulang na sila'y binabantayan, pinapanalangin, pinapayuhan, minomonitor, kinakamusta. Ay kaming mga magulang na narito'y tulungan mo pa. Kasi hindi exempted at hindi kami dapat mapanatag na komo kami Christian family ay tapos na. Sapagkat ang mga lalang na masasamang espiritu ay napakamakapangyarihang impluensya na pwedeng dumaya at magwasak ng tahanan. Dahil diyan, Ama, kami dumudulog sa iyo. Tulungan mo kami na mga magulang. Tulungan mo. At ang aming mga anak, bantayan mo, mga kabataan sa bansang ito, Lord. Makilala ka bilang Lord and Savior. Sobra ng laganap ang karahasan sa mga kabataan sa mga panahong ito. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kahabagan mo kami. Nais ko po ibukas ang pagkakataon na personal nating dalhin sa Panginoon yung gusto ninyong sabihin sa Kanya matapos nating narinig ang mensahe nito. So minsan pa-aawi tayo sa inyong gustong lumapit kay Lord. Di ko alam kung anong pagpe-pray nyo. Basang maliwanag lang sa akin pagkakataon natin itong ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng bagay. Related man yan sa sermon o marahil hindi related sa sermon, basta meron kang daladalang gusto mo ibigay sa Lord, healing, blessing, wisdom, ano man. Ito yung time. Bigay na natin sa Lord. Minsan pawitin natin at sa inyo gusto lumapit, manalangin, just come and pray. Magkaisa tayo. Amen. Sige po. Amen. Yes. Teach me your ways. Oh, sige po. Pray. Amen. Amen. Yes. Come to Jesus. And I will walk in your truth. Amen. Yes, Lord God. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name.
kakanta, pakinggan natin ang tugtog. Kausapin niyo lang si Lord. Ama, patawarin mo kami kung kami na mga magulang ay may naging maling halimbawa at ito'y rumehistro sa aming mga anak. Patawad po. Ito'y nalilinis ng banal mong dugo para mabura at hindi maging masamang impluensya sa aming mga anak. At Ama, bantayan mo ang aming mga anak. Ayaw po namin yung nakakagulat ba na balita na hindi namin mawari na masasangkot sa hindi namin inaasahang karahasan, kasamaan, karumihan, kalaswaan. Bantayan mo ang aming mga anak, O God. Mga kabataan sa church na ito, Lord, lukuban mo po ng banal mong dugo. Layo mo sa masamang impluensya ng sanglibutan, masamang impluensya ng mga barkada, mga masamang tinatanim sa internet, sa online. Layo mo sila, Lord. Ikaw lang po ang aming proteksyon. Gusto namin na mga bata ay lumalaking may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo, matatag, tumatayo para kay Kristo. Tumatanggi sa kamunduhan, nilalayuan ng karumihan, tinitigilan ng kasamaan. Patatagin mo ang mga kabataan namin, puspusin mo sila ng banal mong Espiritu. At ang mga salitang ito'y tumatak para ito'y magre-remind, Lord, na ayaw mo ang violence. May mga lumapit kasi may mga karamdaman. Pagalingin mo na po ito. May lumapit kasi may problema. Solve mo na po yung problema. Bigay mo yung wisdom. May lumapit, marahil humingi ng trabaho. Bukas mo ng pintuan ng trabaho. O yung mga heart's desire man na sinabi, tugunin mo, Lord. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa aming makalapit sa iyo. Pagpalain mong bawat isa, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa mga handog na buhay bilang karampatang pagsamba. Ito ang aming dalangin may pagpupurit pasasalamat sa matamis na pangalang Jesus. Amen.